Colossians chapter 1, verse 15. Ano ang sabi doon? The Son is the image of the invisible God. The firstborn over all creation. Wow. The Son is the invisible. Alright? Oh. Alam niyo mga kapatid, may nagsabi sa akin, pag nag-message daw ako, hindi nakakapakinig yun nasa dulo. At hindi rin nakaka-concentrate yung mga nasa dulo. May ingay. Kaya dito ako magpe-preach. Gusto mong ilaw? Dito ako magpe-preach muna for the first one. Ito ako. Turn about kayo. 160. Maganda naman. Active. Harap lang yun yung mga chair. Buksan ang ilaw. Hindi na. Mapakit yun ang children. Ha? Okay. Turn about. Yan. Yan. Mga bata, akit na sa taas. Ayan, akit na. Mga bata, akit na sa taas. Doon na kayo mag-pray. Alright, mga bata, akit. Ang ganda pala dito mag-preach. Palakpakan mo. Yan. O, di ba? Very active. Oh, isang malakas na palakpak. Hallelujah. Ganda naman pala. Ganda rito. Now, you remember, let us make man in our image. Ano image ng God? Hindi nila alam. Ano image ng God and likeness ng God? Walang nakaka-alam. Hanggang, ayan na. Mga bata, okay lang? Okay na. Hanggang nagpadala ang Diyos mismo ng kanyang anak upang maging isang halimbawa, halintulad, example. Si Jesus ay bumaba sa ibaba ng lupa upang maging image. Hindi siya bumaba nung siya naging tao para sambahin. Bagamat, oo, hindi natin inaalis na hindi dapat sasambahin, ngunit hindi yun ang kanyang unang layunin. Ang kanyang layunin ay maipakita kung ano ang image and likeness sa isang nilikha. Kaya ang Diyos mismo ay nagkatawang tao upang maipakita ang iniibig ng Panginoon na maging isang creation at maging isang image. Alam niyo ba mga kapatid, damin niyo to ha? Saglit lang ito. Dahil babalik tayo sa worship. Alam niyo ba, ang tanging hinihiling na Diyos, ang kanyang kinauuan ay magkaroon ng image. Kung madadama ninyo ang gusto ni Lord, kung madadama ninyo yung pinakang gustong-gusto ng Panginoon, gusto niya magkaroon ng isang image. Lahat ng ito ay nakabase sa isang lalagyan o kinaupuan na ang Diyos, kaya lumikha ng lahat, ay dahil gusto lang niya magkaroon ng image. Siya ay dahil nasa spirit. Mga kapatid, intindihin niyo ito sasabihin ko. Napaka-imposible sa isang writer o isang programmer na makasama sa kanyang sinulat. Halimbawa, si Shakespeare. O halimbawa, may kwento si Rizal. Sinulat niya yung Noli Me Tangere. Sino yung main character sa Noli Me Tangere? Sino? Ay, maraming salamat. Yung mga hindi nakalimot, yung mga hindi nakapag-recite, nalimutan na yata. Si Ibarra, tama? O, si Ibarra. Si Ibarra ang pinakang lead. Tama o tama? Pero si Rizal at saka si Ibarra ay hindi pwedeng magsama. Sapagkat si Ibarra ay nasusulat lamang sa isang kwento. Pero yung kwentong yan
ay halos lahat pinag-aralan ng buong Pilipino. At mas alam natin ang kwento ni Ibarra kaysa kay Rizal. Alam niyo ba si Rizal kung ilan na naging girlfriends? So, hindi niyo alam. 20? Ay, si Rizal. Ibang Rizal naman yun. Yung Rizal na yun, kilala ko yun, mahaba buhok nun eh. Si Rizal dito lang eh. Si Rizal, alright, ilang languages ang kanyang naintindihan? Kung ilan ang languages ni Rizal, ganun din karami ang girlfriends niya, pero hindi nyo alam. So, ngayon, si Ibarra, pag kayo ay natuto sa No Limit Tangere, mas kilala nyo. Now, what I'm trying to say is, yung author, hindi makakasama sa kwento niya. Ngunit ang Panginoon, siya yung author, gusto niyang sumama sa loob ng kanyang nilikha. Sino nakaintindi now? Good. Tayo yung kanyang mga nilikha. At meron tayong author. Kaya nakalagay sa Hebrews 12, verse 2, Jesus, the author and the finisher of our faith, the author, pero yung author na yan, gustong makasama tayo. Wow! So ngayon, ang sabi ni Lord, let us make man. Yung ating gagawin, wag natin gawin kwento lang, gawin natin siya sa image and likeness. So ngayon, ang ginawa ni Lord, gumawa ng tao, si Adam. Ngunit, sa dagli ang pagkakataon, siya ay nagkasala. Anyway, let's, make it faster, like the speed of the sound. Speed of the light. Alam niyo ba speed of the light? 299,470 kilometers per hour. Pero round off na, 300 kilometers per second yon, not per hour, per second. So sa isang second, alam niyo po ba, naka 300,000 kilometer. Ngayon po, yung mismong Voyager 1 na nakikita nung unang 1970s pa yung Voyager, siya po ay nandoon na sa billions of kilometers away from the Earth. Pero sa per second, dahil 300 kilometers per second, siya ay nakakabuo pa lang ng 1 day. Are you following? Yung isang araw na travel ng light, ganun pa lang ang na-travel ng Voyager mula pa noong 1970s o 1980s. 1970s yun. So more than 40 years na po, pero isang araw lang ang kanyang natakbo based on light, speed. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo naman, right? Alright. Now, si Lord, ang mismong image and likeness. So ngayon, siya yung image and tapos ikaw yung man. Are you with me? Siya yung image and because nakalagay, Jesus Christ, the visible image of the invisible God. Ang image na hindi nakikitang God. Are you with me? At alam niyo po ba, hindi niyo makikita forever ang Father. Ang Son lang. Hindi rin natin makikita ang Holy Spirit. Ang Son lang. Even sa eternity, ang Son lang ang makikita. Hindi ang Father at hindi rin ang Holy Spirit. Are you listening? So the Son is the visible. Siya lang ang visible. Kaya makikita lang natin ang Son. Siya ay nagkaroon ng katawang tao. Now, this Son, tinawag na Jesus Christ. Amen? At sinabi na nga, siya ang visible image of the invisible God. Now, I would like to put it together. Ito yung magandang revelation. Now, balik tayo sa Genesis 1:26. Let us make man in our image, in our likeness. Alam niyo po, kung yung image and likeness, ipapalitan yung Jesus Christ is the image and likeness of the invisible God. So, ang ibig sabihin doon, let us make man Jesus Christ. Sino kayo nakasambot doon? Let us make man Jesus.
Parang hindi ako nahuli. Ulitin ko, Ay, salamat. Tahimik na dito sa huli. Maganda pala. Tahimik na tahimik. Ang ganda. Parang lahat ganito pala maganda. Bukas na bukas din yung stage, palilipat natin dito. Wow. Now, ulitin ko. Everyone say with me. Sabi ng Panginoon daw, ano sabi? Let us make man Jesus Christ. Parang hindi nyo kaya, no? Tanggapin. Ngayon, ulitin ko. Ikaw ay tao. Pero anong ginagawa ng Panginoon sa'yo? Ginagawa kanyang Jesus Christ. Kaya niyo ba lunukin? Kaya niyo ba tanggapin? Kaya niyo ba? Kaya niyo? Bibigyan ko one more scripture. Babalik tayo sa awitin ulit. Sabi sa Galatians 2:20. Everybody say, Galatians 2:20. Alam niyo mga kapatid, yan po ay dapat. Kaya natin lahat, ideklara. Kasi yan ang ating flagship. Galatians 2, ano sinabi sa Galatians 2:20? It is no longer I. So, hindi na ikaw ang nabubuhay. Sino nabubuhay? But Christ lives. So, but Christ lives in you. Mismo ang Biblia nagsasabi, si Christ na ang nagtitira sa iyo. O tumitira. Kaya, in reality, pag tinanong ka, sino ka? Christ in me. Ang mga pumapalakpak, kailangan mag-isip kayo, ganito po yan. Ngayon, kilala mo lang ang pagkatao mo. Kaya hindi mo masabi. Sa Biblia, objectively, ginagawa kang image ng God kasi tatrabaho niya talaga yon. Sabi pa lang sa una, sabi ng Panginoon, let us make man in our image. Palagay nyo, give up siya? Palagay nyo, give up siya? Alright. God is faithful. Sabi niya, He who began a good work in you, in me, siya na nagsimula ng trabaho sa atin, will be able to complete it. So, tatapusin niya. Ano ang trabaho niya sa atin? Let us make man in our... Sino image ng God? Sino image ng God? The visible image of God is Jesus Christ, right? So, Jesus Christ now is being formed. Nakalagay na naman sa Bible. Christ is being formed. So, ito ay hinuhulma sa atin. Mga kapatid, ngayon pa lamang, kilalanin mo na ikaw na ang image at ikaw din ang another Jesus Christ. Walang ibang gagawing image ng God, kundi in the image of God, who is Jesus Christ. Now, pakilala ko sa inyo. And that's the reason why the Lord came into your life. Bakit pumunta ang Panginoon sa loob ng inyong buhay? Bakit? Para nga matrabaho na ikaw ay maging image. So, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, I'm giving you great eternal hope. Alam niyo po, mabanggit ko lang, Pastor Jay po ay passed away. Siya po ililibing today, this morning, hindi po tayo makasama because nasabay sa time natin. However, sino man po ang umalis sa katawan, huwag ko kayo matakot. Hello? Siyempre, nakakalungkot sa mga iwanan. Lahat ng mga lumilisan, parang iba ang kanilang real na nadadama. Ngunit dapat mas mataas ang real na madama nyo. Bakit? Pag kayo umalis sa katawan, pag kayo umalis, pero hindi mo na kayo paalisin sa katawan, are you with me? Lagi ko pinapanalangin kasi, kayo ay laging malakas. Magsabi ng amen. Walang sakit? Alam nyo ba, sa gabi, pinapana ako lahat ng mga spirit of infirmity, spirit of diseases. Alam nyo, totoo yun. Kung paano sa spiritual, nilalagay namin kamay namin, kinakasap namin demons. Alam mo, pag pinapana mo ang mga diablo, tumatama.
just a little sharing with you. Si Yoli po, what, 2 days or 3 days, bigla na lang siyang lumakad kasi siya hanggang sa may bandang gate. Pag uwi niya, nag-init yung katawan, pati ulo, pero malamig ang kamay at paa. Tapos parang, napagod. So, ang feeling ko, merong spirit of infirmity gustong dumapo. Alam niyo po, right away, nag-release ako ng pana ng araw ulit. At sinabi ko, hindi ka magpa-prosper. Sabi ko, hindi ka magpa-prosper na gusto mong lagyan ng sakit. At ito pong ginagawa ko, mga kapatid, lahat sa inyo, pinagpipray ko kayo. Nag-release ako ng arrows, lahat para sa inyo, sa mga gustong humawak sa inyong mga kalusugan, mag-oppress. Alam niyo po, nirelease ko yung divine arrows. Kaya kayo po'y protected. Ang gawin na lang nyo, magpasalamat lagi kayo sa Panginoon. Mamaya-maya, babalik tayo sa pagpupuri. Purihin yung Diyos kasi malakas kayo. Yung iba, maraming pera, pero may sakit. Sabihin mo, hindi tayo yun. Isigaw mo! Yun. Lagi mo sasabihin na, sabi ko, spirit infirmity, hindi ka pwedeng humawak sa buong pamilya ko at buong Christ live it in me dito sa binyang. Siyempre specific. Alam niyo mga kapatid, the following, the same day afternoon, umalis na lang ako kasi may pinuntahan ako, alam ko magaling na siya, the same day, magaling na po. You know what? Yung mga yan, gusto pa lang pumasok, alam na natin. Ngayon, babalik ako sa message. Alam niyo po ang Panginoon, siya yung image, right? Now, can you consider, are you with me? Kahit na ngayon, ikaw ay nasa katawan, at ikaw ay still nagbibigay ng, minsan mga pagkukulang sa Panginoon, pero kaya mo bang isipin na ikaw ay isa na image ng God? Sino magsasabi? Ako ay image and likeness ng God. Therefore, ikaw, nakatira sa iyo si Jesus. Christ lives in? Pakisigaw mo nga, Christ lives in me! Christ lives in me! Alam niyo po, pag ang Christ nakatira sa iyo, ito na ngayon, nakalagay sa Corinthians. Sa Corinthians, last na pong verse before I go again. Sa Corinthians, nakalagay doon ay ito. Christ, alright, is the wisdom of God and the power of, sa Corinto nakalagay, who is Christ? Si Kristo po ay ang kapangyarihan ng Diyos at ang wisdom ng Diyos. Now, pwede mo bang tanggapin na ikaw ay may kapangyarihan? No, hindi lang image. Say, tinatanggap mo ba may kapangyarihan ka? Good. Tinatanggap mo ba meron kang, wisdom? Alam niyo mga kapatid, kailangan niyong mapaniwalaan. Example lang alam po, may isang lalaki, alright, o may isang babae muna, na ang babae, alright, nagsushoot ng bola. Tapos may mga ilang tao na kakonect ng lalaki. Experiment. Sa pag-shoot ng bola, babae kasi babae, hindi makashoot. Siguro mga 5 o 7. Ngayon, piniringan siya. Tapos, sumushoot ulit siya. Yung mga nanonood, humihiyaw na, yay, nakashoot siya, ganon. So, binibigyan siya ng palakpak. Although, hindi sumushoot. Pero hindi niya alam dahil nakapiring siya. Naka-blindfold. So, sushoot ulit siya, sumisigaw, good! Palakpakan. Sumisigaw ulit. Pagdating ng mga 5 beses, lahat ang feeling niya, nakashoot siya. Alright? Ngayon, tinanggal yung kanyang piring at siya nag-shoot. Sa 5 pag-shoot niya, nakatatlo siyang shoot. Alam niyo kung bakit? Galing kasi siya sa paniniwala na siya nakashoot. Now, yung isang lalaking shooter, sumushoot, shoot lahat sa 8 beses niyang pag-shoot. Pero yung mga nano doon, tahimik lang. Alright? Then nilagyan siya ng piring. Are you with me? Hanggang sa nag-shoot ulit siya, may pumasok, tapos hindi pumasok, pumasok, tapos hindi pumasok. Pero lahat ng nakapapanood,
nagsasalita ng impliedly na hindi siya nakashoot. Boo! Boo! Mga ganon. So halos sa 8 shoot niya, wala siyang nabigyan ng, yung boost, yung cheer. Are you with me? So feeling niya, parang wala siyang na-shoot. Ngayon, tinanggal yung peering, mute ulit. Yung unang niyang pag-shoot sa 7, sa 8, talagang 7 na shoot niya. Ngayon, halos every other, shoot siya, tapos wala, tapos shoot, tapos wala, tapos shoot. Meaning to say, nasira ang kanyang diskarte. Alam niyo ang ibig ko sabihin doon? What I am saying there is, yung paniniwala mo, malaki ang ginagawa sa pagkilos at pagtanggap ng mga bagay sa buhay mo. Kaya ngayon, gusto ko sanang tanggapin nyo, ikaw na ngayon ay isa ng image and likeness ng God. Kaya mo isigaw yun, I am God's image, God's likeness, and Christ lives in me. Alright, let's worship again. Music. Turn about. Woo, salamat, ang ganda. Kaya niyo ba ngayon sumigaw, humiyaw? Kaya niyo ba sumigaw, humiyaw na kayo ay, listen up. Okay, prepare muna. Now, okay, come on, faster. Gusto ko responsive ang church. Alright? Humanap ng partner na hindi mo kilala. Humanap. Dali, 1, 2, 3, 1 minute lang. Humanap ng partner. Hanap ng partner. Faster! Kasi ako sumusunod ka agad. Come on. Hindi tayo church na umaayot lang tapos nakikinig. Alive tayo, alive. Hanap ng partner! Alright? Hanap na ng partner. Sunod lang. Okay, now. Alright. Taas ang kamay yung mas mahabang buhok. Yung mas mahabang buhok sa partner mo. Alright. Yung mas mahabang buhok, ikaw yung partner A. Yung mas maikli, partner B. Tama? Uumpis na tayo sa partner A. Partner A, bibigyan kita ng 1 minuto. Ano ang take away mo sa message? Ano take away mo sa message? Ano naintindihan mo? Come on! Share mo yan, 1 minute. 1, 2, 3, share! Teka mo, huwag mo music. Tama na. Ano take away? Ano mo masasabi mo? Ano nakuha mo? Mag-share ka! Ayan. Share na kagad. Hindi. Share kayo sa partner mo. Partner siya. Share. Sa partner mo siya, isa-share mo. One minute. Okay, stop. Yung partner B, sabi mo. Partner B, sabi mo sa nag-share sa iyo. Sabi mo, brother, sister, sabi mo. You're a genius. Now, umpisa mo naman, partner B, ikaw naman ang mag-say ng iyong take away sa message. Go! Matuto ka mag-share. Yung mga hindi nagsishare, ibibigay mo yung pangalan sa akin, ha? I-announce ko dito.
Yan. Wala nang take away. Kailangan marami kang take away. Kaya dapat nakikinig kayo. Yan. Okay? Stop! Okay, sabihin mo, partner A. Sabihin mo kay partner B. Sabihin mo, sis, brother, you are brilliant. Now, sabihin nyo bawat sa, God bless you more. Come on. Yeah. All right. Now, let's come together and let's make music again. All right. Come on. Come on. Yeah. Come on, make it alive! Make it alive! Labas nyo lahat ng inyong kapangyarihan! Isigaw mo! Basta sumabay ka lang! Sing it out! Usahin na, usahin! Awitin mo yung pagmamahal mo sa Panginoon! Isigaw mo! It's a victory! Jesus, I believe! You're living in me!
nyo, nung ako ay nasa Saudi Arabia, there was a time, tinuro sa akin ng aking pastor, si Pastor Fillmore, kasi nung maawit ako, parang lagi merong control, merong parang bumabara. Sabi niya, dito, one time, bibigyan ko ng opportunity, basta ilakas mo yung tinig mo, isigaw mo lang. Alam nyo, nung sinimulan ko isigaw lang, parang may nakakawala sa buhay ko. Kaya mula noon, ako po yung 24 years old na, mula noon hanggang ngayon, sinisigaw ko. Alam nyo po, habang kaya ng boses mo na sumigaw, huwag mo hintayin na may sakit ka. Huwag mo hintayin na parang mahina ka na. You know what? Yung attitude ninyo, magiging iba pag nakasigaw kayo. Merong magic, may power pag sumigaw ka. Now, itong place na to, dito ka pwedeng sumigaw. Punuin natin ang boses mo. Mas maganda yung boses mo nga ang nangibabaw. Bakit? Ikaw ay nagbibigay ng tunay na saya. Kapag kayo ay conservative, huwag na kayo magpa-conservative. Ibigay nyo, kaya habang tayo ay pwedeng umawit na malakas at pinapayagan ng Diyos, sanction ng God, shout and loud with a voice! May voice ka! Alright, let's do it!
seated for a while. Be seated again. Be seated. Woo, hallelujah. This is really the gathering of the saints. Amen? Are you blessed? Are you blessed? All right, I'll give only 3 minutes. Okay, Pastor Rodel. Pastor Rodel, share something about the blessing that God has given you. 3 minutes only. No less, no more. Come on, come on. Asan? Microphone. Yes, praise the Lord. Palapan natin ang Panginoon. Short na agad. I'd like to thank and glorify God, our God, dahil successful po ang naging pag-anak po ni Sister Maricel. Just yesterday morning, 9 a.m., nag-record siya na around 8 o'clock in the morning. Tapos, 8:30, malis kami ng bahay. Pagdating sa hospital, around 15 minutes, nag-deliver na siya. So, ganun lang po ka-smooth, ganun ka-kadali, kagaan talagang sabi ko, iba pag nagmamanifest ka talaga. Iba talaga pagka yung Diyos na nasa sa loob mo, inilalabas mo as your power, as your ability, as your wisdom. Kaya totoo, kung ano ini-imagine natin, kung ano inisip natin talagang mangyayari yan. Tatanungin nyo kung ano, babae ba na natin? Oh, ano ba yan? Babae po! At pinagalanan ko po siya ng Eliana Sedin. So, humingi po noon, nagbigay sa akin ni Lord ay, God has answered my prayer. Answered me. Eliana, Eli means God. Yana means answered. And then Sedin naman po ang ibig sabihin ng dignified, calm, peaceful. Yun po, yun po yung pinatali. Sabi ko, Lord, thank you sa pangalan niya kasi yung bata, simula nung inilabas, hindi naiyak. At talagang napaka-ano ng bata. Yung aura niya, napaka-kalmado, napaka-peaceful ng looks niya. So, everything po, the rest sa kanyang health, perfect naman po. So, I really praise the Lord dahil simula nung pinagpapit siya hanggang may mga anak, talagang peaceful. So, to God be the glory. Maraming salamat po sa prayers po ninyo. Ang una po niyan sasabihin pag iyak niya, Jacob. Dahil lagi po kami na sa Jacob, uminom ng kape. Kaya yung bata maghahanap kagad ng kape, hindi gatas. Mga kapatid, ito po ang second message ko. My second message will be found. Can you please get it now? All right. 1 Timothy chapter 5, verses 17 and 18. 1 Timothy chapter 5, verses 17, 18. Now, this is a different topic. Kung mapipicture nyo yung picture dito, mga kapatid, yung diagram, ako po ay nagtuturo sa pagkuha ng principle of God, papasok mo sa conscious mo, para ipasok nyo sa subconscious. Ako po ay makakapagpaliwanag sa conscious mind mo. Pero ikaw ang magpapasok sa subconscious mo. So, wag lang po kayo makinig. Gusto ko habang nakapapakinggan nyo, kung marunong kang mag-govern ng iyong soul, yung subconscious part, ipasok nyo na kagad. Para itanim nyo na. Naiintindihan? Somebody say amen, please. Somebody say. Now, I have already founded before you muna that you and I are God's image, God's likeness. And who is the image of the invisible God? No one else but the Lord Jesus Christ. So the Lord Jesus Christ is being formed in us. Being formed in us. Until we reach to the full stature of Christ Jesus, and Christ Himself is the one expressing. He who began a good work in us will be able to complete it. Now, as a son of God, wow! You have now to subdue. Ano yung subdue nyo? Yung mga operational laws of life. Ulitin ko, operational laws of life. Yung mga nagtatrabahong batas sa buhay mo. So may mga nagtatrabahong batas sa buhay natin.
At yun ang kailangan nating isubdue bilang Kristiyano. So hindi tayo nandito para umupo at bigyan lamang ng mga tinatawag na pagpapala. Tayo po ay pinalalakas ng Panginoon. God is strengthening us so that we can subdue and take dominion the operational laws. Everybody say to me, operational laws. Mga nagtatrabahong batas sa bawat buhay na nasa ibabaw ng daigdig. Whether you are aware or not aware, these operational laws, not man-made laws, I'm not talking about Mosaic laws, I'm not talking about the Old Testament, I'm talking about the eternal operational laws of life, batas ng buhay. And this time, I'm going to give you one blessing. So, the elders, in 1 Timothy chapter 5, verse 17, up to 18 mamaya, no, ha? The elders who direct the affairs. NIV, no? Can you put it in King James? Sa King James. Yeah. Let the elders that rule well. Ayan po, that rule well. Ibig sabihin, may mga namumuno sa church na nag-rule. At hindi lang nag-rule, well, kumbaga, maayos. Be counted. Kailangan recognize natin. Kailangan kilalanin natin. Be counted. Worthy. Wow. Worthy. Siya talaga ay karapat-dapat. Siya ay worthy. What? Of double honor. Hindi lang sinabi ng honor. Sinabi double honor. When I say hindi lang sinabing honor, may one honor. Makikita nyo yan. Doon sa Old Testament, about the commandments of the Lord. One of the commandments of the Lord, nakalagay doon, honor your parents. And because sila ang dinaanan ng inyong mga katawan, i-honor natin sila. And I know all of you here, not only because of our tradition, but as well as it has been our custom that we always love our parents. Alam niyo mga kapatid, buti sa atin maganda. We love our parents. Meron ako nakilala, nung pumupunta ako sa Makati, doon ako one time in a meet, meron ng edad ay nasa 60, nagtatrabaho pa rin, may tsura siya, mistisa. Alam mo talagang parang galing sa mistisang family. Ang kwento niya sa akin, nagtatrabaho pa siya, call center. Taka ako, at your age, pero mahusay siya magsalita. Tapos, galing siya na UK, married siya, nag-divorce. Nung tinanong ko may anak naman at nasa UK pa din. Pero nagtataka ako, bakit hindi siya sinusuportahan? Parang, do they have, bad relationship? No, meron naman. Kaya lang, once sa kanila ay lumaki na, kanya-kanya ng pamilya. Hindi na sila nagsusuportahan. Kaya kahit nasis siya at ang kanyang anak, may pamilya, maganda ang buhay, siya rito sa Pilipinas ay wala na. Hindi na siya nakikilala o kinikilala. So para bang bahala na siya sa buhay niya habang ang kanyang mga anak nasa UK na pwede namang sumuporta. Mga kapatid, ako, pinagmamalaki ko ang tradisyon natin bilang mga Pilipino. We are family-oriented. Wow! Ang mga Japanese, work-oriented. Work muna bago family. Are you with me? Tayo, family-oriented. Now, maganda yon. However, pag pinakita po doon sa Biblia, nakalagay doon honor. Isang honor. Pero po, dito sa Biblia, do you accept this one? Tinatanggap po ba ninyo? Ang sabi po, ang mga elders sa loob ng church na nag-rule well, be counted worthy of double honor. Ayoko po kayong mawala sa pagpapala. Mga kapatid, lahat ng marunong kumilala sa magulang, pinagpapala. Say amen. Sino nakaranas na minahal ang mga magulang? Minahal niya. Yo. Sino nakaranas na talagang binigyan mo mga bagay na magaganda bago mo lang umalis ang
mga magulang mo, binigyan mo ng kaligayahan, material, pera, taas ang kamay. Amen. Mga kapatid, ganun po kataas ang tingin natin sa mga magulang natin. Ngayon, sasamahan ko po kayo. Samahan niyo rin ako. Ang sabi ng Biblia, honor your parents. Ngunit ang sabi ng Biblia, doblehin mo, doblehin mo, doblehin mo. Hallelujah. Gusto ko lang may pasok. Doblehin mo ang iyong pagkilala at pagbigay ng honor sa mga namumuno sa church. Lalo na yung pastor. From time to time, Pastor Rodel, nagsashare yan sa akin pag kami nagko-coffee. Sinasabi niya madalas, Pastor, sabi niya sa akin, 18 pa lang yata ikaw noon. Ikaw ay na-train na. At sabi mo, ako nag-train sa'yo, right? Kung makikita mo, sa loob ng pamilya niya, pinalaki siya hanggang 18. Nung sa loob ng 18, nagsimula na siya sa church. Naging manggagawa na siya. Mula 18 hanggang edad niya ngayon ay 51. Lagpasan ng 18 yon. At still, nandito pa rin siya sa pangangalaga at pangunguna at pagiging magulang ng isang kanyang spiritual pastor. Kung makikita ninyo, palalakihin tayo ng mga magulang natin hanggang 20 years. Ako po, pinalaki ako ng nanay ko hanggang 18. 18, nagsimula na ako magtrabaho onward. Pero ang pakilala ko sa nanay at tatay ko, bumuo hanggang sa kanilang hininga, huling hininga. Ngayon, kung ito po ay kinikilala ko, kung ako rin ay may pastor, dodoblehin ko talaga ang pakilala ko sa pastor. Hindi dahil tinatalikuran ko ang magulang ko, kundi dahil sinusunod ko ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko tatalikuran ng aking mga magulang, kundi susundin ko lang. Dahil kung ano salita ng Diyos, merong pagpapala. Kaya mga kapatid, alam nyo, ang sino man nag-word, nagbibigay ng wording sa at double honor, kung paano tayo pinagpapala ng Diyos pag ginagawa nyo sa mga magulang nyo, lalo na yung salita ng Diyos na mismo siya nagsabi, bigyan ng double honor ang mga nangunguna sa loob ng church. Akala po natin, ang mga pastor ay nandito para magtiis. Yan ang pinili mo eh. Hindi po mga kapatid, may salita po nagbibigay kung ano ang kalalagyan ng mga pastor. Nakalagay po dyan, let the elders that rule well, mga kapatid. Well talaga. Mga kapatid, ang edad po ng church natin ay 36 na. Woo! Everybody say, 36 na darating na. Di ba 36 na darating na May? Tama ba? 37, okay tayo na. Now, mga kapatid, mula na hanggang ngayon, ako pa rin nagpapastor. Sa iba, sa church, doon po sa Rizal, one time nakapunta po ako doon ng COVID time. Ang church nila 32. Nung tinanong ko sino yung pastor, siya po daw, babae. Pero pa sinabi niya, pangatlo na po akong pastor. Dahil ang una pong pastor, yung tatay na po ng asawa ko. Namatay po. Tapos yung asawa ko sumunod. Kaso namatay din po, maaga po siya. Kaya ako po yung pangatlo. 32. Mga kapatid, ang laki ng pagpapala natin. Mula noong 1989 hanggang ngayon, the Lord allows me to stand and teach. Do you think your elder is counted worthy of double honor? If the person is double worthy,
the question now is, are you doing from your end that recognition to be given? I'm not doing this one to lift up, no? I'm not going to deprive you. Kasi po, ako may ugali. Ayoko pa magsalita ng parang self-interest na tinataas mo yung sarili mo. Yung mga iba, kayang-kaya. Ako po ngayon lang akong gagawa for a long time. At sasabihin ko yung echo na sinabi ni Paul. Ganun po yung kalagayan ko. May sasabihin po ako mamaya. So, sabi po rito, be counted worthy of double honor, especially, meron pang word na especially, they who labor in the word. Mga kapatid, for a long time, if you can see, not long time, all throughout, God is faithful and is giving us messages that really will expand and expound your understanding. Say amen. Say amen. Now, so, especially they who labor in the word and doctrine. Wala po akong ginawa sa buhay ko, mga kapatid, kundi maganap na ikaliliwanag ng ating kaisipan at ikatataas ng ating spirit, consciousness. I always say, alright, Lord, pahabain mo buhay ko, hindi para humaba lamang. Hindi rin ako takot sa kamatayan, in Jesus' name. Ang gusto ko, katulad ni, ang kinikilala ko, sila Watchman Nee, si Witness Lee, alam niyo po, si Witness Lee, dumating ng 93 years old. Umabot siya ng 93, kilala ko po yan. At ng mga panahon ng 1990s. Noong 1993, alam niyo po, 85, nakaupo na lang siya. At siya ay nagsasalita pa rin ng mga revelation, malalalim. Pero 85, matalas pa isip niya. Umabot pa siya ng 86, 87, 88, 89, 90, nagsasalita pa rin siya. Umabot siya ng 90, bagamat mabagal na, pero mas matalas ang isip, meron pa rin siyang mga revelation na natatanggap. Dumating siya sa 93, natulog siya one night, hindi na po siya gumising, ganun lang po siya mamatay. Hindi lang siya nagising, very smooth. Umalis lang siya sa kanyang katawan at the age of 93. Pero, yung kanyang understanding po ay nagkaroon ng malawakang pag-usad. So, yun po ang nais ko lang din. Ang nais ko, Lord, gusto ko makakuha pa ng maraming magaganda kasi yun ang kaligayahan ko para mapalakas ang mga tao at ang susunod na henerasyon. Alam niyo mga kapatid kung bakit namin nilalagay ito sa YouTube? Dahil hindi ko man nasusulat ang mga nasa isip ko na marami nagsasabi sa akin, Pastor, sinusulat mo ba? May libro ka na ba ng mga bago mong mga nakikita? Yung mga sinasabi mo? Ang gaganda. May libro ka ba yan? Alam niyo po, maraming tao na nagsabi. Kaya lang, wala po akong panahon kasi gusto ko laging, makakita. Ang sabi ko sa sarili ko at sinasabi ko sa inyo ngayon, inilalagay ko ang lahat sa YouTube. Sa sino mang darating na henerasyon na magiging gagamitin ng Panginoon at i-decipher ang mga sinasabi ko, makakagawa sila ng libro, mga kapatid, sa mga messages na lumabas sa akin. Ngayon, kung tatrabawin ko pa yon at ako pa, it will take me real effort. Pero sayang, kasi I would like to continue to really dig sa Word of God. Anyway, mga kapatid, kasama po kayo dito, kasama kayo dito. Habang ako'y nagsasalita, itong panahon na ito, kasama ko kayo. Pag dumating na ang 50 years, 70 years after, wala na tayo, kami mga senior. Alam niyo mga kapatid, yung mga messages natin dito will continue on. Maiiwan natin yan. At sila, na mga susunod, makikinig sila. Dahil ang message natin ay advance. Hindi po ako nagsasalita para magyabang. Ako po nagsasalita para inarate ko lang, tingnan lang na makita mo talaga yung mga messages ay hindi para sa pambata. Kaya naman mga kapatid, inyo pong tingnan, kayo ay pinagpala sa mga buhay natin sapagkat sama-sama tayo nandito na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Yan. So now, I'm teaching this time na tayo po ay kumilala, bagamat late na to, no? Pero ihahabol ko, some kind of nasa high school to. Kilalanin natin ang mga leaders natin. Wag natin yung para bang sila ay nandiyan lang. Mga kapatid, alright, tayo po ay nasa church,
At meron din tayong tinitingala kung paano sa loob ng tahanan may magulang, meron din tayo sa loob ng church. So pag tayo sinabihan ng magulang, marunong tayong sumunod. I-recognize natin sila, double honor. Yung double honor na po yan, ang honor niya bibigay mo, pag ino-honor mo mga magulang mo, hindi lang yan yung paggalang, yung pagmano. Dapat, pag nag-honor ka, dahil mga may edad na yan, lalo na pag wala ng trabaho, binibigyan mo yan ng pera. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Saudi Arabia, ang 70% ng pera ko ay pumupunta sa nanay ko, sa tatay ko. So may higit na mga 4 o 5 taon na sila ang kumukuha. And wala po akong bumalik doon. Bagkos, hindi ko po ito sinasabi para magyabang. Yung 70, yung 30% na inipon ko, binili ko pa ng jeep. So walang natira sa akin talaga. So yung aking buhay, parang kasi ako yung nagdala after ang tatay ko ay wala ng trabaho. Gusto ko ang tatay bumalik, ang kanyang sigla, ang kanyang esteem. So binili ko siya ng sasakyan, jeep noon. So in a sense, literally, wala po natira sa akin. Kaya bumalik ulit ako ng Saudi, another 3 years of my life ko, or 4 years. And meron pa din, at this time, unti-unti na lang ako nag-ipon. Hanggang sa nakabili ako ng bahay na tinatawag na rights lang. Tapos ako pa rin nagbayad dito, naganap ako ng mapapakitaan. Eh, you know, skill na lang or discarded. But yung pagbibigay sa magulang, alam niyo po kasi, pag ino-honor niyo yan, dapat nagbibigay kayo. Kaya kayong mga anak, yung mga magulang na hindi marunong humingi, hindi na yung nagsasalita ng, bigyan mo ako. Pangit pakinggan, di ba? Pero meron ibang magulang talaga na, bigyan mo ako, di ba? Pero yung iba, hindi. Kasi kahit na sila ay magulang at anak ka, hindi sila ganoon. Pero dapat maging sensitive naman ang mga anak. Mga magulang, agree ba kayo sa akin? Huwag niyong hintayin na parang mag-beg pa ang mga magulang. Anak, meron ka ba dyan? Kalain mo, nung panahon kang bata ka, inasikaso ka, ngayong ikaw may trabaho, parang inihintay mo pang humingi ang nanay mo sa iyo, ang tatay mo. Hello? Naintindihan ba ako? Now, kung ganun ang gagawin nyo sa inyong mga magulang, huwag nyo naman gawin din sa inyong mga lingkod sa loob ng church kasi sinabi ng Panginoon, worthy of double honor. Pakinggan nyo sa 1 Corinthians. Now, this is where I'm gonna end. At tayo aawit ulit. Alright? 1 Corinthians chapter 9. Ito yung gusto ko sabihin na parang ako ang nagsasalita. Nung nagsasalita si Paul. Kaya ngayon pa lang ako nagsasalita na. Parang si Paul. Tagalogin mo nga. Sa Tagalog, mas maganda. Pero ba? Chapter 9, simula sa verse 12. Yan, sa verse 12. Tagalog nga. Baka may Tagalog version dyan. Yan. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami. Yan, tungkol niya, sinasabi ni Paul yan, yung pagiging leader nila. Gayunman, hindi namin ginamit ang matuwid na ito. Alright, move on. Next. Kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo, the Gospel of Christ. Again, move. 13. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal, yan, nagsisipangasiwa. Sa English, yung mga nag-rule sa loob ng church, yung nag-administer, yung nagli-lead sa loob ng church. English yung mga ulit. Balik mo nga sa English. Nahirapan ako sa Tagalog. Ako na lang magtatagalog. Kayo na lang bahala makinig. English mo na lang. Ayan. NIV na lang. NIV. Yan. Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and that those who serve at the altar share in what is offered on the altar? Ibig sabihin, kung saan sila nagtatrabaho, doon din sila kukuha ng kanilang kabuhayan. Next. Right? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel.
So kung ang mga nangangaral, ay doon din sila mabubuhay. Alright? Kaya lang maraming mga nangangaral ang kawawa naman kasi hindi nga nila kinikilala na double honor sila. Akala nila, pag yumaman yung pastor nila, parang masama na. Kasi parang pera lang. Mga kapatid, dito po sa atin, ako po ay 36 years na nag-preach sa inyo. 36. Ang dinaanan ko po dito ay hindi basta-basta. Mga unang panahon po dito, wala po kami tinatanggap, kundi basta lang pagkain namin over the table. Basta lang may makain kami. Yung babayaran namin yung house amortization, akin na yun. Pag-aaral ng mga anak ko, akin na yun. Ilaw, tubig, akin na yun. So, meaning to say, hindi lang po sa dalawa, tatlo. I am not telling you this one for you to sympathize. No. You should know that this kind of work is not easy. Pero sa pagmamahal ng Panginoon. However, may mga karapatan ang mga nangangaral. Ayon din sa Biblia. Move on. Patuloy natin. Next verse. But I have not used any of these rights. Ito yung ginagawa ko po. Hindi ko po ginagamit yung mga rights niyo ng mga unang panahon. Why? Ayoko kasing masabi na pera ang kinukuha. Hindi po. Pero nadideprive kami doon sa amin talagang kinatatayuan. Kung paano ang mga, sabi nga ni Paulo last week, na sabi niya, siya ay nag-apply ng new job and he wanted to get yung kung ano yung kanyang worthy, tinanggap naman. So, you must know your worth. Kung ano yung gusto mong job at equivalent ng iyong salary. Kami po, ganun din. But I have not used any of these rights. Ako po, matagal ko nang, laging hindi ko ginagamit yung rights na yan. But rights namin po yon. And I am not writing this in the hope that you will do such things for me. At hindi ko rin sinasabi to para gawin nyo yung mga bagay. However, gusto ko lang ipakilala sa inyo na ito ay isang bagay na dapat nating ituring. Dahil ako po ay hindi lang ngayon ang leader, marami na tayong leaders that I would like you now, this time, to learn in yourself, to take yung mga leaders ninyo sa inyong mga Dream 7, recognize them with double honor. Ayoko na nang maranasan nila yung naranasan ko dahil hindi ko naturo. Ngayon, dahil may mga leaders din ako tinatayo, I would like them to be recognized as immediately as early this year o mga unang taon ng paglilingkod. So, and I am not writing this in the hope that you will do such things for me, for I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. All right. 16, verse mo. All right. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. All right. Kung ako nagpipreach po talaga ako. Now, sa Timothy, let's go sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. 1 Timothy. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Ayan. The elders who direct the affairs of the church. Well, again. Did I say that already? No, 1 Timothy. Yeah, 5:17, 18. All right. Ayan, sa 18, sa verse 18. Now, alam niyo mga kapatid, may sinabi sa Biblia, sa Deuteronomy, tapos inulit dito, the scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. And the worker deserves his wages. Ganito po ibig sabihin niyan, do not muzzle. Alam niyo po yung sa aso, para hindi makagat, nilalagyan ng yon, muzzle yon. Now, yung mga ox, sila po yung nagtitread, alright, para yung mga grain lumabas. Ngayon, merong ilan, nilalagay ng, takip yung bibig, yung muzzle, para hindi nila makain yung kanilang dinadaanan. Inutos ng Panginoon sa Old Testament, huwag mong lagyan ng busal o takip yung ox na kung saan sila ay nagtitread sa grain. Bakit? Deserve nila
na sila'y kumain dahil bagamat sila'y mga animal o hayop, deserve nila sa kanilang pinagtrabahuan. Are you following? Are you getting what I'm saying? In the same manner, in general idea that I would like to see, a general idea dito is this. Mga kapatid, ang mga pastor, pag sila po ay, ay kumikilos, alam nyo minsan, ang nabibigay lang kay pastor, pagpiprena ni pastor, i-advise niya 1 oras, 2 oras, 3 oras. Pagkatapos, sasabihin lang, thank you, pastor. Ayos na. Parang baliwala ang kanilang mga ginawa. Kasi, nag-advise lang, pinag-pray. Pero pag pumunta sa doktor, nakaupo lang ng 5 minuto, nagsalita na yung doktor, tapos na, maglalabas na ng 800. 5 minuto po yun. Ilang 5 minuto meron sa 1 oras? Sa 2 oras. Alam niyo po ba ang ibig ko sabihin dito? Parang minamaliit natin ang trabaho ng isang leader sa church o pastor. O para bang minamaliit yung mga pagsasalita ng katulad nito? O kaya pagbibigay ng word o advice o prayer. Alam niyo po ba na nakalagay diyan? Lahat po yan ay pagtatrabaho katulad ng isang ox. Hindi po kami nandito, alright, na basta na lang naging ganito. Yung mga pagsasalita namin, nag-aral din po kami. Yung mga messages namin, hindi po namin basta-basta yung nakuha kung saan. Bumibili rin kami ng libro, umaatong kami ng seminars. At kung kami ay magbibigay sa iyo ng piece of advice, hindi po yung basta pinulat lang kung saan. Yan po ay tunay na pinag-aralan. Ginto po yan. At nagbago ang buhay mo, alright? Mas malaki ang nagawa ng sinabi ng pastor sa iyo sa buhay mo, pero hindi po yung nabibigyan ng recognition. Parang okay lang. Mga kapatid, sabi sa Biblia, huwag niyo lagyan ng muzzle. Meaning to say, huwag niyo siyang hayaang hindi makagain sa kanyang pinagtrabahuan. Na ano ang ibig sabihin? Huwag niyo naman titignan na ang trabaho ng pastor ay wala lang, na wala kayong binibigay na value. Kung ang trabaho ng isang pastor ay walang value, alright? Samantala, ang trabaho ng isang doktor, isang teacher, alright? Isang attorney, binibigyan natin ng value. Yung trabaho ba ng pastor sa buhay ninyo ay walang value? Meron. Now, the reason why I am sharing this with you is because I don't like you to overlook that thing. I have been talking in connection to sa inyong abundance, in connection to sa inyong victory, in connection to sa marami pa inyong maranasan. Why? Kasi your leader, kahit saan na kayo pumunta, the pastor is the one being used by the Lord for your mind to be open. Now, depende pa yan kung sino yung nagtumatayo at kung hanggang saan ang kaisipan na nagtuturo sa inyo, sa isang pastor, sa isang church. Now, kung ang inyong buhay ay napapagpala, do not just take it lightly. Remember yung mga leader na nagbigay din ng panahon sa inyo. Which, the Bible says, he is worthy of double honor. So I don't like you to overlook that. Kung paano, sinasabi ko din sa inyo, huwag niyong kalitaan ang inyong mga magulang. Sapagkat sila ang nagluwan. Ngunit ang pagpapalaki nila sa inyo hanggang 2019, 19 o 20. Samantala kung kayo nasa church for almost now more than 30 years, pinalalaki tayo ng Panginoon at ang ginagamit ay isa ding magulang sa spiritual. At kung meron tayong magulang sa physical, meron din tayong tinitingalang representative sa loob ng church. And dapat, listen up, nais ng Panginoon na tayo magkaroon ng isa din parang pamilya. Kaya nga dito sa loob ng church, we are a family. Say amen. This kind of church, though parami tayo ng parami,
we will make it as a family. Kasi kung tayo organization na lang, para na lang tayo nagtitinginan. At kung ano man mangyari sa'yo, hindi ako connected. Pero sa family, anything na mangyari sa'yo, we are connected to one another. We pray for one another. Do you follow what I'm saying? So, in closing, I want you right now mag-recognize. First, I'd like to say, recognize po ninyo ang inyong mga leaders sa Dream 7. At kung kayo po naman ngayon ay natututo at nakakapakinig, mga kapatid, it's not too late to recognize also your pastor here. Hindi po siya rito isang hireling. Hindi po siya bayaran. Naglingkod po kami, mga kapatid. Ang paglilingkod po namin ay tapat. Nagsimula kami sa wala. May pinagtitiisan noon. Talaga naman, kung paano namin ito itinayo, ng buhay na binigay ng Panginoon sa amin, binigay namin upang makatayo ang church. Maraming salamat sa Panginoon na siya ang gumawa. Ngunit ngayon, matuto tayo upang ang mga susunod na mga leaders ay magkaroon na sila ng magandang kalagayan kagad. Pwede ba natin palakpakan? Alright. So, can you stand up again? Turn the lights on. Before we sing again, can you find your partner? And you will give your takeaway. Ayan. Find your partner. Iba naman. Para matuto na yung kasi mahirap yung hanap ng partner. Hanap ng partner. Alright? Alright. Okay. Alright. Sino ang may birthday ng nauna sa inyo? Tanungin mo yung month ng birthday nila, yung month. Yung month lang. Sino yung naunang month? Sino yung naunang month? Taas ang kamay, naunang month. Yung mga naunang month, ikaw yung partner A. Yung mga nasa uli, partner B. Okay? Partner A, begin to share your takeaway from the message. I-share mo sa kanya what in it. Ano ang nakita mo? Ano ang natutunan mo? Now, share. Isumbong mo sa akin pag hindi nagsishare yung katabi mo, ha? Sumbong mo sa akin. Ayan, ha? Ayan, hindi nagsishare yung anak ni Brother Jason. Okay. Okay? Mga partner, yung partner B, sabihin mo sa partner A na nag-share. Sabihin mo sa partner mo, sabihin mo, ang galing mo naman. O, ngayon, partner B, ikaw naman ang mag-share. Share mo, matuto ka mag-share. Krisa, mag-share. Esok, nagsishare kayo dyan, mag-share kayo. Nakikita ko, share na. Si partner B. Mga ano lang, short na tayo, 10 minutes ha. No music, okay.